Panood niyo na yung viral teacher na nag-live, na nermo ng live sa TikTok. Anong una yung nag-reaction na napanood niyo yun? And anong paliwanag sa inyo ng teacher? Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag napafrustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause, itigil mo na yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So, there's a need to pause kapag galit yung teacher. So, yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Bakit po walang penalty? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinasabihan ko yung teacher. Tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya mag-klase. May policy po ba? Pag yung concern ng iba, ay bakit daw pinag-live pa yung pagpapagalitin sa mga bata? Ano pong social media rules po ba ng Policy ba ng DepEd? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Pero ang sabi daw, nakaharap sa kanya mismo yung camera. Yes, opo. Oo. Hindi niya alam No training na naka-online siya. explain today mga bata sa media news mga balita ang gawin explain ang sabi hindi mo po lahat yung ayaw ko yung Yes, oo. Meron naman tayong psychological, psychosocial support sa ating mga teachers. We have teachers that are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So, pwedeng itong gawin. Kung merong mang bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. So yun mga boss, yan nga ang pahayag ni DepEd Secretary BP Inday Sara Duterte tungkol nga sa viral na guro. Naintindihan umano ni BP Inday Sara ang sentimento o naging reaksyon ng gurong pinangaralan ang kanyang mga estudyante habang naka-live. Anya, tao din lang ang guro na naging emosyonal sa harap ng kanyang mga estudyante. Payo ni BP Inday Sara na kapag galit na ang isang guro, dapat itigil muna niya ang kanyang klase hanggang siya ay kalmado na bago magpatuloy sa kanyang tungkulin. So wala ngang ipinataw na parusa ni si BP Inday dito nga sa viral na guro. So para sa inyo mga boss, tama ba ang ginawa ni BP Inday Sara or dapat na magkaroon ng parusa itong viral na guro na naka-live sa TikTok mga boss? So comment your down below mga boss.